Makatay sa Kamara de Representantes, abay issue ng mga missing sabungero kasama sa iimbestigan ng Quadcom sa pagbubukas ng 20th Congress. Allah, magsasagawa na rin imbestigasyon ng ang Kongreso. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12, Milky Rigunan. Please come in. Manang Milky. Lakay sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28, muli nga arangkada ang mga hearing ng Quad Committee ng Kongreso. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, target na isama ng komite sa kanilang mga hearing ang issue ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Abante, masasakop ng hearing ng extrajudicial killings o EJ case ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Dagdag pa ni Abante, posibleng imbitahan bilang resource person si Julie Patidongan alias Totoy na siyang whistleblower sa kaso. Sa salaysay ni Patidongan, itinapon umano sa Taal Lake ang mga nabi ng mga biktima. Dagdag pa ni Abante, iimbitahan din ng komite si Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso bagamat itinanggi na ng negosyante ang mga alegasyon laban sa kanya. Matatandaan noong 19 Congress kasama ang EJ case sa mga inimbestigahan ng Quadcom. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH. Una, yes, Sakay. Si Congressman Abante ba pag-oath na siya bilang nanalong kongresista ng 6th District ng Manila? Wala pa Lakay, pero base daw sa naging desisyon din ng COMELEC, mukhang talagang malabo ng makaupo yung naging kalaban niya noong nakalipas na eleksyon. Pero ang sabi nga ay magiging opisyal ang pag-upo ni Congressman Benny Abante kapag natawag na ang pangalan niya sa roll call Lakay ng mga miyembro ng House of Representatives sa pagbukas naman ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Sino na lamang ang magiging miyembro ng Quadcom? Wala na si Congressman Dan Fernandez at si Congresswoman Kimbo. Ayan. Oo. Nag-graduate na rin Lakay si Congressman Barbers. Ayan, Robert Barbers. Oo. At saka yung paborito mo, si Congressman na yung laging Paduano. nag-impose ng ma-contempt. Si Congressman Paduano. Si Congressman Contempt. Graduate na rin. Graduate na ba si Congressman Lualhati Carapali? Ayan, oo. Oo, Lakay. Graduate na. Pero may mga natitira pa ha, na dating mga miyembro ng Quad Committee. Andyan si Congressman Acop na re-elected sa kanyang distrito sa Antipolo. Rizal. At Antipolo at yung ilan pang mga miyembro andyan pa rin naman sa pagbukas ng 20th Congress. Ayan, si Joel Chua. Ayan, nawala na rin. Oo. Joel Chua Lakay na halal uli sa Manila. Na-elect pa uli? Oo, siya yung chairman naman ng House Committee on Good Government na nag-imbestiga rin sa mga pondo ng Office of the Vice President. Pero sa Quadcom, andyan pa rin yung mga dati rin na mga natitira, si Congressman Acop at yung ilan pang mga miyembro, Congressman Jervil Luistro, makakasama pa rin dyan sa Quadcom at ilan pa. Okay. So, kumusta yung speakership? In the bag na ba talaga si Speaker Romualdez pa rin Manang Milky? Kung titignan mo na kayo yung mga statement ng mga mambabatas natin ay mukhang wala naman daw magiging ganap sa umaga ng July 28. Kasi tinatanong nga namin, huli namin tinanong ay si Congressman Jude Asidre kung meron bang ganap o magiging busy ba ang mga reporters sa Kongreso sa umaga pa lang dahil dito nagkakaroon ng botohan Lakay maging sa Senado kung sino man ang uupong Senate President. Pero sabi nila, based doon sa manifesto of support na more than 200 congressmen ang pumirma na at nagpahayag ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez bilang manatiling Speaker of the House, ay mukhang wala naman na daw masyadong aksyon sa umaga ng July 28. At Lakay, kasama sa pumirma sa manifesto of support, si former President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Oh, okay nga ron. Kasi critical din Lakay, di ba? Critical din kung sino ang kanyang susuportahan. Siyempre. So mukhang okay naman sa pagbubukas ng 20th Congress. Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky. Mga naumaga Lakay, advance happy anniversary at advance happy birthday sa iyo. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aris number 12, Manang Milky Rigunan.